going live. Well, okay. Okay. So let's go with our music. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama. Hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang Let's go begin the music. Come on again. No more again. We will now proceed. Okay. I see. So, we will just answer what you're saying now. Thomas Esplana, gandang gabi. Rukausi. Wait lang, What? wait lang, backhand as a start. Oh, Who's this? Who's this? it's me. Who's this? It's me. Who's this? It's me. Also. Who's this? It's me also. Who's this? It's me. Who's this? This one is Hello Pogi. Sis, I Hello don't know Pogi. who's this. Please, who's this? Milliente. Who's this? LM 1217. Hello, Dad. Okay, who's this? Lichin, good evening. Okay, who's this? LM, hello, Bertinito.
Yeah. Wow, galing sa mga like grandfather. Victory, Miriente, Victor Heart. Totoo, kaya pala natanggalan ng lisensya dahil tanga. Great. Mali naman yan binabanggit mo. Elvira, happy lucky day. Ha, lucky boy. You're How looking is good, lucky boy. Thomas Espana, she's saying good evening. this? Jose Gonzalez. So he says not subscribe na ba to siya? Kasi daming Like and ingay. It's subscribe, not guys. service, it's for views. Like and Sayang, thank you po. like and share and subscribe. Okay. Sige, Elvira. Oh, Baba. Okay, let's go na. Baba. I will now start. Okay? No. Let's start. Okay, ladies and gentlemen, ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ah, ito po yung... No. Ang sabi po ni Juan, ang sabi po ni ni Alan at ni... Sarah, amay iba. Okay. Si Lauren at saka si sinasabi nila po ay hindi pwede. Wala yan. So, ito tayo. Okay? Okay. Pakita natin ito. So, let us now image file. Wait. Wait. Phew. So, let's okay. Ay, what? Let us now show What? si Erwin Tulfo muna yung galit na galit. Pero binimaintain po ng Alan at Lauren Group na ang grupo nila ni Erwin at saka ni Win Gatchalian ay hindi pwede. Peke sila. Okay, ito yung sinabi ni Erwin Tulfo. What's this? Hindi na balik. Hindi na magkabit. So, What? ito, pakinggan natin. Okay. Let us go to Erwin Tulfo. Yan, Erwin Tulfo. Naghahamon pa, oh. Si Erwin Tulfo. Saan ba siya? Tutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang Yabang, no? Yabang. Subukan. Magkasubukan. papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng Ulitin ko lang kasi hindi nyo nakita ang litrato. Ito. Okay. Remove. Add. Tapos dito tayo. Okay. Dito rin. So ito. Ibalik ko lang doon sa sinasabi ni Erwin Tulfo. So pagmamayabang niya.
ay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, Grabe. palalayasin kita dyan sa floor na yan. Grabe. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa Kung hiling pag kinasama mo ng libel yan, sino pa, paano sisipot sa hearing mo yan? Kakasama ng libel? Ano kaklaseng Erwin Tulfo? kahapon. Dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Hindi totoo. Totoo yon. Grabe, detalyado pa ka eh. Kakasuhan din ng ilan sa Detalyado ang kwento ng mga tao. kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na ani ay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin Paano mo mapapahuli? Kakasuhan mo. Sino ngayon ikaw ang inakusahan? Ikaw kinikwento, paano ka magtanong sa kanila? Ugok talaga itong ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan. Mali po si Kiko. Mali po kayo lahat. Papakita ko sa inyo mamaya na mali kayo lahat. Ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Nagpaghawak kayo sa nagpahawak kayo sa presidente, bawal yon, diktadorya yon. Bakit akala ko ba ang Senado ay independente tapos papahawak kayo? Anong klaseng utak meron ka, Kiko? Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Dapat tong Rimulya na to, tarantado to eh. Solusyon sila. Papalipat ko na isa sa kanila para proper sila. Okay. Tapos magbutuhan. Higa na sila. Okay. Diba? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming Okay, kalokohan yung pinagsasabi ni Rimulya. O, ito naman ang sagot naman po ito ni Alan Peter Cayetano sa mga patotsada ni
Patapang-tapang, payabang-yabang, nabibit-bitin. Anong klase to? Hindi ka talaga pwede mainitin ang ulo mo. Mainit na ka rin ang ulo ko. Kung tayo magpangarap ng dalawa, naku, pag ako senador, magkakasuntukan tayo. Okay. Diba, the powers of the Senate President. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Diba? Kaugnay nito ay ginihit ni Senator Cayetano na hindi ang kanilang panig ang nagpapasimula ng tensyon sa Senado. Aniya, Lumulala na eh. Personala na ito. kabilang kampo ang gumagawa ng gulo na siyang dahilan ng kasalukuyang sitwasyon ng institusyon. So in the end, the Gatchalian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Dahil dito nakiusap at nanawagan si Senator Cayetano sa kanyang mga kasamahan na itigil na ang girian, lalo na't wala aniyang sapat na bilang ang kabilang grupo para opisyal na mapatalsik o mapalitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ang Gatchalian Bloc hinggil sa mga naging pahayag ni Senator Cayetano. Gayunpaman, pilit na pinangahawakan ng grupo ang umano'y pagkilala sa kanila ng Malacanang at ng House of Representatives bilang bagong liderato. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, nakikita na ninyo. Talagang gulo na. Anyway, ang pag-usapan natin, ipresenta muna natin. Dali. I-withdraw muna natin yan. Okay. So, ito naman yan. Pupuntahan naman natin itong isa. Ito naman po sino? Si Gatchalian, ito naman po mabigat na sinabi niya. Pakinggan naman natin. Mga pareha sila, mga mainitin ang ulo. Ito. Sabihin, wala na so far. Yung impeachment trial with what is happening now? Pati impeachment trial, apektado. Madidelay. Meron ng calendar at itong calendar ay napag-usapan ng mga senator judges. At so far, kahapon tinitignan ko yung calendar at nakipag-meeting na ako sa mga kasamahan natin sa loob. At wala namang magiging delay sa impeachment calendar. At ano po ang gusto ninyong mangyari? Kayo ang mag-preside o yung i-invoke ninyo yung binago ninyong patakaran na pwede mag-elect among yourselves kung sino mag-preside sa hearing? Sa ngayon, ang aming rules, ay ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. Mhm. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Pero papag-uusapan pa namin kung ano yung pinaka-best way forward. Ang importante naman, ang gusto natin ay isang fair, maayos na impeachment trial at pag-uusapan niya ng Senado. Pero paano nga po yun pag kinuntes din? Sasabihin din ni Senator Alan Peter, hindi ako yung magpipreside. Eh di may kaguluhan na naman ulit kayo. Sabi ni Senator Loren kahapon, hindi ako nagre-resign, ako pa rin ang Senate President pro tempore. Kahapon, doon sa proceedings, all seats vacant. Pag sinabi natin all seats vacant, from top to bottom yan. So, ibig sabihin, wala na yung mga dating hinalal na mga senators, chairman, even the members, vacant yun, no? Kasi pag sinabi all seats vacant, lahat. At nagtalaga. I want to disagree. You have no power to declare any seat vacant. That is not written in the Constitution.
nga ng mga bagong chairman at bagong officers. So in as far as you are concerned, wala na yon, tapos na yon. Tapos na yon. Tama ka. As far as we are concerned, meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo, ay paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo? Yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paano nalilitong mga empleyado? Anong advice ninyo sa Senate employees, Senator Gatchalian? I-clarify namin yan at bibigyan namin sila ng matibay na basis galing sa Civil Service Commission at itong mga dokumento na manggagaling sa Civil Service Commission ay kikilalanin yung bagong liderato sa ating pamumuno. At dahil nga ang executive ay kinikilala na rin tayo, pati mga communications natin, kikilalanin lang nila yung bagong liderato pagdating sa mga communications and coordination. Grabe, so, by that sense, magiging kampante na rin ang mga Senate employees natin. Nako, aminado ako at naintindihan ko yung kanilang saloobin at naintindihan ko yung kanilang confusion. Pero Hindi dapat sumuko ka. aayusin rin natin yan. Parang ang lumilitaw, and correct me if I'm wrong, Senator Sherwin, ang mangyayari ngayon is, kung gusto ni na Senator Cayetano na humabol, o di humabol kayo, go to court if you want to question me, but ako ang otoridad ngayon dahil kami ang mas maraming bilang. Tama bang pagkakaintindi ko, Senator Sherwin? Mas maraming bilang, yung proseso natin ay legal. Tayo ang Ano naging legal? Illegal nga eh. Papaliwanag ko mamaya. kilala ng mga different branches of government. Ay, mali din ang pagkakilala nila. Mali din, hindi naayon sa Constitution. At ito yung mga basis, no? Even yung mga, like I said, even yung mga independent legal experts. Wala, tinatawag nila sila sarili nila expert. Hindi po sila expert. Mga bobo. Sabi na walang problema sa proseso. Walang problema. Napakalaking problema. And I also wonder, paano po i-deal ni Senator Erwin Tulfo, di ba may hearing po sa Monday, naku, isa din po siya sa pinangalanan kahapon, doon naman sa pinatawag naman na pagtitipon ng grupo ni Senator Alan Peter. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, isa ka sa pinangalanan ng ex-Marines. Okay. Alvin, Paano yun? Conflict yun. ito ka-clarify ko lang, no? Yung nangyari kahapon, hindi hearing yun, kundi gathering. Tangina mo. At yun ay dahil senador yung mga kaharap at pinapayagan naman ng senador pumasok sa loob ng building, ay, of course, opisina nila yon, ay nakapasok sila sa loob ng building. Pero yung pagtitipon na yun, hindi yun hearing. Yun ay para sa akin isang gathering. At yung talagang napapakita ka na, inchik ka pa sakim ka pa sa kapangyarihan. Pure Chinese kayo ganapin na hearing on Monday, ayun ang official hearing na ang chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Hindi official. Kung magkagirian na kayo, siyempre tatayuan din nila ni Alan Peter Cayetano ang kanila. Gusto nilang ulitin yun, di ulitin nila yun on Monday dahil invited naman yung 18 Marines on Monday. At ang tanong nga, hindi mo pa nasagot ang tanong ng reporter na ito Ano ang gagawin nyo dahil inaakusan din si Erwin Tulfo? Anong klaseng patawag yan? Dahil invited sila, sabihin nila ulit kung ano yung sabihin nila doon para maging official. Pero para sa akin, kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Dahil yung mga sinasabi nila, pinipili rin nila Pipilitan ng official yon. Sigurado ako kasi kung nag-akyat, may teacher na po na umakyat, nagsampa ng kaso. Ang feeling ko kahit mali-mali yung petition na ginawa ng teacher, kasi hindi naman siya abogado, tatanggapin ng Supreme Court yon para lamang mabigyan ng solusyon itong impasse na ito. Tama yun No? Kung gusto nila magsabi ng totoo, dapat lahat-lahat at gawin sa official venue. Paano pinipili, Senator? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Kasi ang tinutukoy po ba ninyo? Kasi naalala ko rin parang may sinabi si Senator Erwin na may ilang personalidad kagaya daw ni Senator Loren Legarda o yung magkapatid na Villar na sa original affidavit nandun pero hindi naman binanggit kahapon. Iyon ba yung tinutukoy ninyo? Hindi binanggit pero nakalagay po sa affidavit.
Antayin na lang natin on Monday. Alvin. Yun ay kung pupunta po sila, Senator Sherwin. Dapat pumunta sila. Kung gusto nila talagang ilabas ang katotohanan at kung gusto talaga nilang maisiwalat itong mga ganitong bagay na hindi magaganda, pumunta sila sa official na hearing. Pwede naman pumunta sa dalawa, di ba? Kung talagang gusto mo pumunta sa gathering, pumunta sila sa gathering. Kung gusto mo pumunta sa official hearing, pwede ka rin naman pumunta. In fact, itong 18 Marines na nagre-research ako, ang dami na rin nilang mga iba't ibang venues na pinuntahan. So, ano ba yung pupunta sa isa pang venue? Opo. And finally, Senator Sherwin, ano po ang mensahe ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano? Sabi mo kasi bukas ka, with open arms. Ano po? Anong gusto mong sabihin sa kanya para matapos na po itong kaguluhan dahil nakakahiya po sa taong bayan, sa totoo lang? Ako nahihiya rin ako, no? Personally, dahil bilang senador at bilang isang lingkod bayan na hinalal ng taong bayan, ang gusto rin natin ay maibalik sa kanila yung kanilang tiwala at maibalik sa kanila yung serbisyo na dapat ginagampanan namin. At ako, ang mensahe ko naman sa lahat ng ating mga kasamahan ay alam ko ngayon mataas ang emosyon, alam ko ngayon mataas ang hidwaan, pero pag humupa na yan, mag-usap-usap tayo, tingnan natin kung anong maganda sa institusyon at marami sa kabilang grupo, mga personal friends natin. At hindi naman kami magkaaway. Talaga nangyayari lang yung ganito. Pero ako ay importante na mag-usap kami at tingnan natin kung anong ikagaganda sa ating bansa. May effort ba, Senator? May nag-i-effort on your side? O kasi kung wala kang effort, wala ding effort si Cayetano, ay hindi po kayo talaga mag-meet? Well, meron naman, no? Hindi ko lang sasabihin kung paano at sino, but meron naman. Meron mga reconciliation efforts from both camps? Meron naman. But like I said, emotions are very high right now, so we need to be sensitive rin. Pero meron naman. That's good to hear. Mabuhay ka at marami. Okay, yan ang sinasabi niya. But then the problem is, what Gatchalian is saying is not the legal way. So ngayon, marami, ito titingnan natin si Adolf Ascuna na dating Chief Justice, dating Justice ng Supreme Court at dati rin isa siya sa gumawa ng Constitution. Pakinggan natin si Justice Ascuna. The Senate because he has only pang mapalitan ng Senate President, kailangan majority of all the membership. So majority of 24 is 13. Wala mang 13 yung grupo ni Senator Gatchalian, 12 lang sila. At hindi rin nila pinalitan si Senate President. Ang ginawa nila, pumili sila ng Senate President pro tempore, at yun ang nag-preside sa meeting. Kaya tama siguro yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ngunit he does not control the Senate because he has only 11 as against 12. So parang Justice, just to be clear lang po, parang nuanced po pala yung stance ninyo. Ano po? Ang stance ninyo itama, okay yung quorum, pero as far as the position of Senate President is concerned, hindi mo pwedeng ideklarang vacant yun nang wala kang 13. That is my personal opinion, where others believe that while it needs 13 votes to elect, it does not need 13 votes to declare vacant. So, yun ang debatable. For me, it's the same. Ascuna, kailangan 13 votes ang kailangan. At kung mag-declare ka vacant, 13 votes din ang kailangan. Same vote. You need 13 to declare vacant. But there are others who believe that it's only to elect, you need 13, and a regular quorum can declare it vacant. Pero may problema, Justice, kasi may impasse po Kasi ang posisyon ni na Gatchalian, siya ang acting Senate President. Hindi pa pwedeng dalawa ang Senate President, isa lang po ang dapat na Senate President. So may impasse po. What do you suggest? Who should go to court? To correct the statement ko,
there are no two Senate presidents. There's one Senate president and there's one Acting. Senate President pro tempore, who was acting Senate President dahil the Senate President was not present. So yun po ang problema if they are both claiming to preside the next meeting. That can be solved in two ways. One is, of course, to go to the Supreme Court and ask the Supreme Court who is the rightful presiding officer. The other is to leave the political process within the Senate, and probably this is evolving situation. One more senator might cross over, and the necessary vote to elect a new Senate president will be obtained. But in this case, Justice, who do you think should go to court? Is it the camp of Cayetano or yung kampo ni Gatchalian? I cannot predict who, but any of them is possible. They can change their affiliation. So if that happens, you need only one person, one senator, to change sides. You'll have 13. Opo. Justice, sabi nga ni Alvin, isa ka doon sa nagbalangkas ng konstitusyon. Bakit po kaya nagkakaroon ng sandamakmak na interpretasyon? Kanyo naman malinaw doon sa konstitusyon kung ano ang proseso. Bakit nagkakagulo ngayon? Dahil sa computation ng quorum, whether it should be based on 24 or you exclude those who cannot participate. So yun ang interpretation. Ang grupo ni Senator Gatchalian says that we have to exclude those who cannot participate because one is detained and the other is fugitive, running away. So cannot be found. So you exclude that in counting the quorum. If that is correct, then the quorum is only 12, and they have enough to do business. They can do business. To elect a new Senate President, in my opinion, you need one more vote. Opo, may narinig, Justice, may narinig ako opinion kagabi nung nagsulat. Tama, sinabi niya, hindi ka pwede mag-elect sa 12. Kailangan pang doing business lang yan. Pero kung gusto mo kailangan mo 13. Yan. Very clear sinabi ni Justice Adolfo Ascona. Sa social media. Sabi niya yung 1987 Constitution kasi ang nilagay daw na word ay all members of the Senate. Wala daw po yan sa 1935 Constitution. Wala. Therefore, ibabangga talaga sa 24, hindi po sa 22. What do you say? Tungkol dun sa quorum, ang requirement for both 1935 and the 1987 present Constitution is the same. It just says majority of the Senate. And majority of the Senate does not mean 24. It means majority of those who are able to participate. Yan po ang ruling ni Abelino versus Cuenco. Opo. And the language on quorum is the same. 35 and Hindi nga parehas, Justice. Basahin mo ulit. 87 Constitution. Majority. It doesn't say all the members of the Senate. It just says majority of the Senate. Okay, I will cut you there. Ipakita ko ngayon ang 1987 Constitution para makita ni Justice na mali siya. Okay? Dito na tayo magsimula ng discussion. I'll take you down. Okay? Ito po yung 1987 Constitution. Ito ang 1987 Constitution. Sa Section 6, Article 6, Article 6, Section 16. Ito po. Ang statement, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. A majority vote of all. Ito nakakaiba. Of all its respective members. Let us go to 1935 Constitution.
I-compare natin ang 1935 tsaka 1987. Ito naman po ang 1935. Yan po. Yan. So, sa Article 6, Section 10 naman siya dito. Ito. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speakers. Yan lang. Wala nang ibang sinuna. Kaya mali naman si Justice, hindi natin binasa. Yan po ang layo na diferensya. Sobrang laki ng diferensya. So with that, it is very clear na kung sa Senate, President, kailangan majority of all its members. So it does not say whether the member is reachable by subpoena powers or coercive powers or not. At remember, na nagdesisyon yung kaso na Avellino versus Cuenco ay nangyari ito noong 1946. Na kung saan si Senate President Avellino ay pinutol niya ang sesyon dahil iniiwasan ni Senate President Jose Avellino yung privilege speech ni Lorenzo Tañada. So, bago magtanghali, pinokpok ni Jose Avellino ang gavel at stop ng session. Wala ng session. Hindi na sila bumalik pagkahapon. So, ang ginawa, ang natitira ay puro mga nationalista party, mga 12 senador. Kasi noong araw, 2 lang ang partido, nationalista at saka liberal. So ngayon, ang ginawa naman ng grupo ni Lorenzo Tañada at saka ni Cuenco, pinaupo nila si Cuenco, Mariano Cuenco, bilang acting Senate President. At pina-privilege speech si Lorenzo Tañada. Natapos na privilege speech. Forward, 3 years thereafter, 1949, nagdesisyon ang Supreme Court noon, binasura ang petition ni Jose Avellino. Basura. At diniklara ng Supreme Court noon na minabuti natin na ibasura kasi ayaw makialam ng Supreme Court noon sa awayan. Bakit ayaw? Kasi po, tinitingnan ng Supreme Court noong araw na political ang question. Tanging political din ang solusyon. Ano ibig sabihin ng political? Paramihan ng boto. Kasi hindi nakalagay na kung ano ang ibig sabihin ng majority. Walang sinabi na majority rin sa 1935 Constitution, pinakita ko sa inyo. Kaya dahil doon, ayaw makialam ng Supreme Court. So, hindi tinanggap ng Supreme Court ang petisyon ni ni Senate President Avellino. Yan ang nangyari, ang totoong nangyari. Pero along the way, may tinatawag ang mga abogado, mga justice, mga fiscal, mga huwes na obiter dictum. Merong isang linya na nagdesisyon, tingin mo parang decision ang pagkasabi ng Supreme Court. Pero hindi naman yun ang issue. Ang issue ay number 1 na issue kung tatanggapin ba ang petition o hindi. So nagdesisyon ang Supreme Court na hindi nila tinanggap at wala silang jurisdiction. Kung walang jurisdiction Supreme Court kasi ang tingin nila ang issue ay political issue at walang kapangyarihan ang Supreme Court na magdesisyon sa political issue. Nagiging political ang issue, hindi malalaman kung paano magdetermina ng quorum. Kung gano'n na malabo, tanging Senate lamang ang makapagdetermina. Sila-sila lamang mag-away-awayan dyan. Kaya hindi na kailangan Supreme Court. So, it's wrong for Justice, even Justice Escuna to say na susundin ang sinabi ng Avellino versus Cuenco na
sabi nilang lang nila in passing na kung kami papipiliin, ay pipili nila kami kay Quinco. Dahil during that time, si Senator Confessor ay nasa Amerika. Hindi siya reachable by subpoena or coercive power. Pagkatapos, si Senator Vicente Sr. na lulo ni Tito Soto ay nasa ospital. May sakit. So, effectively, ang ginawa ng Supreme Court, 23 lamang ang available ang membership at that time na available kasi hindi maabot na sa pina si Senator Confessor at sa Amerika. So there you see. So it is wrong for anybody claiming to be experts to use Abilino versus Quinco to promote their agenda by saying that those senators who cannot be reached by subpoena are excluded in the counting. Hindi po. Pero iba na ngayon, pinakita ko sa inyo, sa 1987 Constitution, klaro po na nilagay na ang majority ay majority ng all the members of the Senate. Ang all members is 24. So majority ng all ay 13. Gets nyo na? Kaya mali-mali po yung mga expert niya, huwag niyo pakinggan mga iba. Nakukunari, nagkiklaim na expert sila, legal experts. Mali ang IBP. Integrated Bar of the Philippines, nakakahiya po kayo. Sa lahat ng mga members ng IBP ay may utang kayo. Huwag niyo ipahiya ang lahat ng abogado. Mabuti pa na nanahimik kayo. Konsultahin niyo lahat ng abogado kung ano dapat ang stand. Mali po yung ginagawa ninyo, IBP. IBP President Alan Panulong, it's wrong. It's wrong! Tapos Malacanang, makikialam ka, dapat hindi ka makialam. Malacanang kasi independent body ang Senate. Huwag ka makialam, nagdidikta ka kung sino gusto mo. At nang magdikta ka, sa pamamaraan ng pagsabi, nire-recognize namin sila ni Gatchalian. Mali. 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 Hindi po pwede. Ikaw naman, sino to? Si Tristan Madrigal. Kung magsabi mo na abnormal ako, tama po ako. Ikaw ang, hindi mo lang naintindihan. Siguro. Maybe, mahina ako magpaliwanag, kaya hindi mo naintindihan. Ulitin ko, na sa 1935 Constitution, walang nakalagay kung paano pipiliin ang magiging Senate President. Wala ring nakalagay kung paano pipiliin ang ibang mga opisyal. Pero sa 1987 Constitution na bago, yung bago na Constitution na namamayani, nakalagay po na majority of all its members. Kaya hindi na siya magiging political question kasi meron na tayong susundan. Ang tanong na lang, ano ba talaga? Ang ibig sabihin ng majority of all its members. Kung ang member ay 24-13 ang majority. Ngayon kung sino magsasabi na kukontra sa akin, yan kayo ay bobo. Ganun lang ho kasimple. Bobo sila lahat. So next, sinasabi ko yung Quinco, ulitin ko lang na hindi nagdesisyon ang Supreme Court. In fact, dinismiss ng Supreme Court ang petition sapagkat wala silang jurisdiction. Ang jurisdiction ay political. Dapat sila din sa mga senador ang magdesisyon yan, hindi yung korte. Nagbigay lang ng expression ng opinion ang Supreme Court na kung kami papiliin, ay susundin namin na si Mariano Quinco ang tama pagkahalal sapagkat ang isang senador noon ay hindi maaabot ng subpoena. Nasa abroad si Senator Confessor. Okay? That is the only way na maintindihan ninyo. Ano pa bang ibang gusto niyo sasabihin ko? Pinakita ko na yung konstitusyon natin. Sinabi ko na kung anong basahin ninyo ang Abilino versus Quinco. Sinabi, ano pang ibig ko sabihin? Pinakita ko na yung sinabi ni
justices ko na napkapareho sa akin. Pero, pag tiningnan nyo ang 1987 at 1935 Constitution, pareho po ito na hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado o Senador na i-declare na vacant. Wala po yung power, unconstitutional yun, to declare the seats vacant. Wala po yan. Basahin natin ulit, ipakita ko 1987 Constitution para manahimik kayo. Ayan 1987 Constitution. Sa first paragraph ng paragraph 1, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Yan, klaro yan. Majority vote of all its members. Hindi lang dapat 24. Tapos ang House at saka Senate ay mamimili sila ng iba pang opisyal kung dapat ba, kung kakailanganin ba. Paragraph 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. But doing business does not include the declaration of vacancy or electing. Hindi po pwede. Ang election ng officer ay election, hindi doing of business. Kaya, nakalagay dito, kung sinasabi, halimbawa, solve na tayo sa Senate President 13, kaya nga ang ginawa nila ni Gatchalian ay hindi sila nag-elect ng Senate President. Pero ginawa nila, tama ba yung pagdeklara nila na bakante na, wala ng Senate President? Mali sila. Ulitin ko lang, the Senate, even the House of Representatives, are not given the power to declare vacancy. Very clear. If it is not written there, then don't include it. If it is excluded, don't include it. Gano'n na kasimple po. So ngayon, klaro na ngayon na si Cayetano talaga ang legal. At saka si Loren Legarda naman, tanungin naman natin. Kasi sinabi sa 1987 Constitution, yung ibang mga opisyal ay bahala ang Senado kung paano ihalal. Ngayon, nakalagay po yan sa tinatawag na Rules of the Senate. Buksan natin ang Rules of the Senate. Yan, Philippines. Rules of the Senate, the Philippines. Dito naman nakalagay kung paano ihalal yung ibang opisyal. Bagal ng internet ko. Sa may Rules of the Senate dito. Ito, Rules of the Senate. Buksan natin. Ipakita ko sa inyo ang Rules of the Senate. So pagbasihan na natin, tanungin na natin yung pro tempore kung paano ba pagpili sa pro tempore. Ito po ang Rules of the Senate ang mamayani. O, yan ang Rules of the Senate. So tingnan natin sa page 7. So Rule 1. Nakita nyo ba? Rule 1. Yan, basahin ninyo. Rule 1.
The Senate shall elect in the manner hereinafter provided a president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms. Yan ang mga officers. Okay? The rest are chairmanships. Ito officers. So rule 2, election of officers. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Of all its members. So 13 pa rin. So ibig pong sabihin yan, simple lang. Hindi po, bawal po ang paghalal kay Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Simple. Nakita naman ninyo. Ganon po ang rason. You don't need to be a legal expert. Lahat po nakasulat sa batas. Wala tayong ibang pinagbasihan, kundi kung ano lamang ang nakasulat. Ang pag-interpret sa batas ay kung hindi klaro, saka ka na mag-interpret. Ito, wala tayong in-interpret kung anong nakasulat. Okay? So, in other words, bugos ito si ano? Bugos si Gatchalian. Ganun lang po kasimple. O, ipakita ko na ngayon. O, ito yung title natin, ha? Yan, ipakita natin ito. So, yan po. Bugos sila. Sabi ni Alan sa ni Loren. Sabi naman ni Win, tunay kami. So, sinabi ko, Abilino versus Cuenco does not apply. Ganun lang po kasimple yan. Ladies and gentlemen, hindi na tayo kailangan pa mag-galing-galingan dito. Batas lang po ang ating kinonsulta. Walang legal expert, kundi batas lang. Okay? So magtawag na lang tayo. Si LML, no? Hello, Dad. Lichin. Tapos si Vic Relator. Tapos si Tomas Esplana. Si Jose Gonzales. Ayaw na dyan. Nag-unsubscribe na daw siya. Ang daming ingay. It's not service. It's for views. Sayang. Thank you po. Good luck. Bakit for views? Service? Hindi ka lang gusto sa opinion ko. Galit ka na. Nag-unsubscribe ka na. Wala akong magagawa po. Ganon ka naman talaga. Kung ano man ang dahilan mo, well, I do not accept your reason. Okay? Si Elvira, hi sa lahat na dito. Si Genero Castro Sevillano, good evening. MG. Toti Villaflor, good evening. Attorney Toto Kosing watching from Binangonan, Rizal. Tapos Marilo Isanan, akala mo maintindihan mo yung case ng majority sa hindi nila pag-attend ng mga question, mga session? Hindi po yun pag-attend. Ang issue po doon ay kung dadalo sila, ay gagamitin ng kabila ni Win Gatchalian na plataforma para maagaw nila ang kapangyarihan para matigil ang flood control investigation. Kaya kita nyo, at the first opportunity, ang unang pinalitan nila na mali naman ang ginawa nila ay yung palitan nila ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga ng flood control. Okay? Tapos sinabi ni sino to? Ni Erwin Tulfo nagmamayabang. Na bitbitin daw niya kung sino man ang dadalo sa hearing. Kaya ang nangyari sino to?
Bats pinagpala. Eh di kasama nyo, kasama nyo din sa pinagpala si Magtibay, si Matibag. Okay. Yung presidente nyo kasama si Win Gatchalian. So, saka na natin birahin yan. Si Win Gatchalian ay humingi ng tulong sa NBI. Classmate niya na pala si Matibag. Kasi Matibag, nagiging member po siya ng Academy, ng NBI Academy batch nila nito ngayon kung saan nagiging member din si Win Gatchalian, nagiging honorary classmate din siya. Si Magtibag ay honorary classmate ng batch nila Sino ba yun? Sino bang batch sabihin ko? Hindi ko na magiting kung sinong batch. So, dito magtawag na lang tayo. So, dapat magiging kayo. Hinuhop ko lang na naintindihan ninyo ang aking paliwanag. Bago kayo po magbigay ng kuro-kuro ninyo, alamin nyo po kung anong batas. Huwag kayo maniwala sa sinasabi nila na lihitimo si Win Gatchalian. Mali po siya. Okay? Sana ba ako? So, si Toti Villamor, isanan, akala mo, naintindihan mo yung case na majority sa hindi na pag-attend. Mali po sila. Tama po yung ginawa nila, Marilo. Tama po sila kasi political move yun. At saka kapangyarihan nila yun. Si Graceline, si Elvira, pahag pa. Okay. Graceline, salamat po sa mga vlogs. Gray Mix Vlog. Hello, guwapo. Apo mo, attorney. Oo. I am trustworthy. Madali magsabi ng bugus po ay totoo po yung sinasabi ko. Ang binabasihan ko dito ay yung constitution mismo, hindi expert, kundi constitution. Ang dami na expert Huwag kayo magparinig, maniwala sa mga nagkiklaim na expert sila. Mali. Si Bel Santa Maria, mali siya. Sino pang dami nilang mali? Sino pa iba malala ko na mali? Si Fidel Mercado, good evening. Attorney Doc, God protect and guide you always. Elena, at ang yabang ni Tolpo. O Roberto, tangina kaya mo, tangina kaya ibig sabihin, hindi ko maintindihan po yung, pero nagmumura po kayo. Pero hindi ko maintindihan ibig sabihin ng mura mo. Sotero Jr. Mandaya. Tapos Gray Mixes Vlog. Grabe naman si Bendalo. Graceline, nabuko pa kasi si E.T. Densky Elois Erosia. Bitbitin nyo kung kaya baka ikaw bibitbitin pati warik ng mga taong bayan. Bibilin 10. Tapos si DM Blue, yabang ni Tolpo. Si Densky Eloisa, bakit sunod sa iyo? Ipeke ka naman. Helen Baguio, good evening po. Margarita Alconera, walang audio. Wala bang audio? Bakit na rin nakakaintindi man ng iba kung walang audio? Meron ata akong audio kasi may boses naman eh. Proceed lang po tayo. Alam ko may audio po tayo. Rene Lobaton, wala huya mga tao ni Marcos. Tatay Digong, para tumahimik yung Senado, bumaba ka na kay Tano. Ay, hindi po siya bababa para sa tao. Siya ang gusto ng tao eh. Tid Danton, kaluoy man si Toto, paligaw ang landas. Hindi po ako naligaw landas. Tid Danton, I'm following the law and the law should prevail. Ganun lang kasimple. Wilma Muhar, dapat arestuhin ng mga maleta gang. Maganda ate, hambugirong dako, nga manyakis, sige, daw sin Alan maghiring ka ulit, o pabitbit ka kay Tolpo. Graceline, halatang halata, mga magnanakaw, protector. Galit na galit siya kasi napangalanan siya. Tapos, babaero pa. Babaero! Babaero! Babaero daw si Tolpo. Sino nagsabi? Makating labi.
Di naman. Totoo yan. Priscilla Mendoza, bakit pinababa nyo kapal? Ano ibig sabihin kapal? Ang hirap talaga si Bendalo, sabi ni Elena. Ang yayabang nyo, sino kaya ang pinagmamalaki nila? Si Julius Akitan. Tapos sabi niya, tawa lang siya. So Zik, ay gusto pababain para paldo ang mga itbulaga. Itbulaga! Tapos, Roberto, bubo. Sino ba sabihin mo, bubo? Patawad Diliman. Shameless, power hungry. Gisaulog. Intayin nyo ang 2028. Jonathan Labadan, the fake one. Si Jinggoy, the bad one. Si GB, the good one daw. Hindi, the fake one. Alberto Mahilom, Bendalo na talaga. Larry Castillo, batay sa konstitusyon, di yun hayok sa kapangyarihan. Dapat yun 13 katao kayo. Dapat, tama. Di, pinaliwanag ko na po sa konstitusyon yun. ZYCK, Siket. Gusto nila makuha ang Senado para mabago nila konstitusyon na walang eleksyon. Tama, ganun talaga ang agenda nila. Larry Castillo, paano naging legal? Illegal ka nga eh. Patawad, Diliman, kinilala kayo, nakasabat nyo sila. Ging Gonzales, alam ba nito ang batas? Larry G. Castillo, paano naging gathering yung hearing? Yun, sakim ang ulol sa kapangyarihan talaga. Patawad, Diliman, bastos pala itong senador na ito. Maganda ate, ganyan ata. Dok, kapag manyakis, mainit ang ulo. Okay. O si Alan Tibilin, ito, attorney ito. Section 16, Article 6 of the 1987 Constitution is clear, crystal clear, which needs no further interpretation. 1616, Section 16, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by majority votes of all its respective members. This means that the Senate members shall elect the president by majority votes of all their members. The Constitution did not say it is sufficient if there is a quorum, even if all members did not participate in the election. The same is, ayan. So, sabi ni Melanie, amen. Abaw, grabe, damol gidguya nila. Ibig sabihin po, makapal ang mukha nila. Piskin nila, makapal, guya. Ramer Villamayor, Kawawang Pilipinas, Siket, di sila nasunod sa legal process and constitution. Alam naman nila 13 dapat. O si Alan Mendez Tibilen, attorney, pahuli daw sila ni Senator Alan. Subukan nila. Crazy Doc, atapang atao, bend the legs. Bend the legs! Greso, Bob at Sakim Kagatsalyan, power grabber. Graceline, power grabbing. Kamikaze, boss, may hantavirus ka ba? Wala. hanta nga virus. Pataw, Diliman, ayaw siguro na pumunta ng sa fake na hearing. Zikit, desperado nga mga minority. Desperado ba? Kantahan natin. Kung talagang desperado. Desperado. Why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's no rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. Better let somebody love you before it's too late. Mahihiya ka pa rin pala. Di kami believe. Papa Jo, TV vlog. May tinatago kaya pilit ninyo kukunin. Gatsalyan, Kamikaze, Ziket, ang tanong, sino ba ang Senate President sa Monday? Yun ang magandang tanong. Oscar Paclibari, sino dapat pumunta sa ISI? May pumunta na po yung teacher. So, pasagutin yung dalawa, sigurado ako. Prudencio Dakanay, ito ang hamon ko sa inyo. Ipa-lie detector test, wag po kayo umasa sa lie detector test. Hindi po yan maasahan. Hindi po namin ginagamit sa korte na yan. Sa paghiring sa korte, hindi po kami gumagamit ng lie detector. Rolando Sapirio,
Totoo, halos lahat, batikan na abogado, including IBP, lupol ang ginawa nila, tapos sa'yo bawal. Bawal po. Bawal. Kita mo na, konstitusyon na mismo nagsasabi. At saka pabor sa akin si Dean Sarmiento. Mga taong bayan, kung sinong sabi ng totoo sa flood control kasi ayaw nila pag-usapan ng flood control. Ganon man talaga. Wala na, ayaw nila kay wala silang pakialam sa impeachment laban kay Sara eh. Gusto lang flood control. Gusto lang i-control ang flood control. Natatakot ang mga tolpo kasi David sila. Tama yan. Grace Line, dumamay kay Jinggoy, kay Tano Camp, kaya sila nawala 2 days pero walang konsensya ang ibang senador. Okay. Tapos ang pamilyang Gatchalian ay sindikato ng negosyo sa plastic. May dugong sindikato yan si Sherwin. Grace Line, okay, Hanley, lus-lus mo Gatchalian, may kaso rin kayo. Malaki daw ang insertion mo sa budget. Romel, sino ba kasi ang bubo na feeling abogado sa minority ni Tuta Soto at mga Budol Marcos? Si Erwin Tulfo, feeling abogado. Romel, 17 Tech, anyari sa boses niya, nakalunok ng maleta. Tatay Digong, dapat matuloy na sa Lunes ang Blue Ribbon Committee ni Erwin. I-contempt niya mga 18 marin. Sige, tingnan natin kung ano mangyari. Let us see what happens. Parang multo na nakalunok ng maleta. Judax de Posa, mga bubo dahil sa flood control. Ziket, tama, bakit nila pinipilit na kunin ang Senate President? Conrado, Api, hindi nila nakuha ang tamang numero, kaya pagbaka sakali sila. Baka sinod niligawan na si Joel Villanueva. So, very clear, as per justice as kuna, sabi naman ni Larry J. Castillo. Ziket, tama, kailan ba nanalo minority? Wala namang konstitusyon na nagsasabi na may minority, always majority mananalo. Tatay Digong, Jose Alan Mendez de Belen, bobo na justice, hindi daw all kundi majority. Gabi Nicanor, ang tanga, hindi talaga natatanggap ng katotohanan. So, Pataw Diliman, the former justice to my mind is not providing a definitive answer. Ay, parang naglalaro siya. Maganda ati, no more. Cecil Gial, Marcos, okay. Mario Goli, nandaya lang naman si Cayetano. Pinalabas niya si Bato. Okay na po yun. Nabuto ni si Bato. Hindi na ba mabawal. Ang ganito po kasi sa Section 10 ng Rules ng Procedure, pag halal mo na ang Senate President, hindi mo siya pwede tanggalin. Lumaliban sa ang pangtanggal sa kanya ay majority din. Minimum of 13. So, walang kwentang vlog ko. Walang kwentang vlog ko. Pwede ka na pong umalis. Romualdez Tambe, Buknoy, wala namang kwenta comment mo. O tama, Buknoy, walang kwenta comment mo. Mr. Romualdez Tambe, good evening at Kapon Katoto. Al Capone Katoto. Al Capone ba tawag ko? Sa akin, Buknoy, lol, ang obiter dictum yan, decision ng Supreme Court. Hindi po pala alam ko ano ibig sabihin ng obiter dictum eh. Marieta Villanueva, good po. Ramer Magpayo, alam mo Toto, uto-uto ka, kain suka, huwag ka na magpaliwanag, wala kang kwenta. O hindi, umalis ka lang dito kung wala kong kwenta sa iyo. G. Marmons, good evening. Kevin Chan, dapat basahin muna nila ulit ang 1987 Constitution ng maayos para di sila malilito. Tama po kayo. Lee Ascla Parolya. Tapos Mr. Romualdez Tambe, illegal experts po sila. Tristan Madrigal, abnormal ka naman yata. Renato, sir, yung Blue Ribbon ni Edwin, legit ba yan? Hindi po legit yon. Tristan Madrigal, mabigti ka na lang. Vincent Binko, bugus ka. Jepski, Sir Toto, sabi nila wala na daw tayo magagawa kasi batas daw ni BBM pa rin masusunod. At titignan natin, Kimige Pharma, unconstitutional po yung ginawa nila tapos pwede po ba sila kasuhan ng new minority? Pwede. Maridigna. Ngano 24 di ay sila, ikaw mag-twist lang istorya, kabalo tatanan na ay nakulong, na ay natago. Ay hindi po, 24 po ang pagbasihan, Maridigna, para maintindihan mo po. Rodolfo Quijano, tama po kayo, legit ang 13, maski ano gawin nila. Maridigna, kamo,
na lang nagbinuang sa inyo kaugalingon. Ay, wala ko lang kwenta po yung sinasabi nyo. Jess Pornillas, tanga, ikaw bubo, sa isik ka magreklamo. Sino magreklamo? Bakit? May pera ka ba pang reklamo? Magreklamo ko kung may pera ko. Kay Kumaro. Kasi magbabayad pa tayo sa Supreme Court. Grace Line, let's thank Dr. Toto for explaining the law. Stop criticizing mobile legend Mia. Boss, nakabububo ang mga malita. Tama po kayo. Alfred Bungo, dahil ayaw nila kasi sangkot sila sa malita, panay takip. Tapos Grace Line, Aguilar, no? Katoto, good day. Calling it to liit. Galing ni liit, no? Edna Cabigon. Grabe ni attorney ngayon, parang Barcelona. Tama, no? Meli Jaka, they are not following the rules. May alam yan yata, pero kunwari sirain nila. Tapos Selma Tariman, dami trolls dito. Rodolfo Quijano, agenda nila ang guluhin ang political system. Silverio Panes, hindi masama ang mag-ambition basta nakabatay sa batas. Tapos yan, Ryan Learns, tama po ang paliwanag nyo base sa 1987 Constitution. Salamat po. Noel Bicalan, wala na po sila, Win Gatchalian na po ang legal, iyak na lang tayo. Robert Leeson Sr., Sir, serving Tolpo, wala po yan, bobo, bully lang si Tolpo. Talagang bully lang ang ugali. Chris Brook, Dr. Toto, so now who will lead the Senate House now? Pipilitin nila ni mananatili sila. Paglaban nila ni Alan Peter Cayetano, papasok sila at kukunin nila ang leadership. Silma Tarima, napakalinaw po ng paliwanag nyo. Salamat po from South Korea. Ben Reclamador, Argo, si Ronel Host, mali. Chris Brook, because according to Edwin Tolpo, mapapahuli niya daw si Cayetano. Bitbitin daw niya. Ben Reclamador, tama si Gatchalian. Tama si Cayetano, pero talo pa rin siya sa voting. Jomari Gregory, grabe na si Tolpo. Kevin Jan, talagang bugus po, Doktor, dahil di nila inintindi ang 1987 Constitution. Kay Kumaro, tapos Embrawe, tapos si Jomari Gregory, Mr. Tambe, taga Surala para si Jomari, umayong gabi sa inyo madira. Si Bibilin, Angeline Reyes, Angelina Trupo, payabang pa. Don Santiago, follow the law. Ang sabi ni BBM, si Alan Cabatano, follow the demon. Ganun ba? Mukhang mali bang po kayo? Aguilar, Katoto, lilipat na raw si Joel. Hindi natin alam kung lilipat kasi natatakot sila kasuhan. Jo Marie Gregory, lagi ako nood sa iyo. Salamat po. Madamong salamat sa imo, Jo Marie Gregory. Ben Reclamador, late ako, Mr. Tambi, basta lang magka-comment ka. Mr. Romaldis Tambi, si Ben Katoto ang nagkikwento na naman dito. Ben Reclamador, Mr. Romaldis, late din ako, nauna lang ako ng konti. So, Grace Line, may audio po. Ambre, MBR, Jawe. Pagtatakpan naman ang magnanakaw at hindi naman. Okay? Kapal din ng school bukol. Si Galvin Murillo, pati posisyon sa Senado ninakaw ng mga magnanakaw. I am trustworthy, tawan mo na lang. Pinapakinggan ka, Katoto, kasi noon una bilib ako, pinagpaglaban mo kay Kapersi. Still, I'm here to enjoy. Sige, salamat, I'm trustworthy. Embrayo, Cayetano, ang hiliti mong SP. Ben Reclamador, hindi kasi nagsasabi si Alan Cayetano kung kailan siya papasok. Don Santiago, lahat ng nagpapaniwala ng 18 Marines, isa utak nyo. Ganun ba? Selma Tariman, ibigay na si Joel Villanueva, sir, lilipat na sa kabila. Argo, host, may unity ka talaga, pulunggot sa at Pinklawans. Kay Kumaro, Ramil, Mr. I am trustworthy, sino pa? Armando David, psychologically defective people, sina Erwin sa tansya ko. MBR Jawi, ang tagal nilang ninakawan, hinawakan ng Senado. Tapos Ben Reclamador, Nomel Luarca, tae mo, di na pumasok ng 3 days, bakit ipalitan? Mga mali-mali pong inyong mga opinion, pasensya na po. Mr. Romaldis Tambi, Armando David, Tambi, Kimig Pama, ano po yung grounds na ginawa nilang unconstitutional declaration nila? Hindi po nasunod ang constitution kaya unconstitutional. Okay? Maraming salamat po at
hoping at makatulog tayo na maayos. May konti, magbablog pa ako. May gagawin lang ako.